Umakyat na sa 13 ang nasawi sa hagupit ng habagat sa bansa. 8 sa mga biktima magkakamag-anak na natabunan sa landslide sa Baguio. Bago ang insidente, nakapag-livestream pa ang isa sa mga kaanak para humingi ng saklolo. Live mula sa Baguio City, nasa frontline ng balitang yan si Regional News Group reporter Jose Robert Inventor. Jose, ilan pa ang hinahanap? Cheryl Julius, sa ngayon, 4 pa yung patuloy na hinahanap sa Baguio City. Tulong! Tulong dito, Gisag Surong! Sa Facebook Live na humingi ng tulong si May Soriano. Pasado alas 7 kagabi nang biglang magka-landslide sa tinitirhan nila sa barangay Gisad Surong sa Baguio City. Natrap si Soriano kasama ang kanyang pamilya sa loob ng kanilang bahay. Tulong po! Tulong! Kailangan po namin ng tulong dito sa Gisag Surong. Wala na po kaming madaanan. Parang awan nyo na po. Allah! Natabunan din ng lupa ang mga tinitirhan ng mga kapitbahay nila na pawang mga kaanak ni Soriano. Kabilang sa mga natabunan ay ang batang kaanak nilang si Elay. Anak nila yung anak nila. Nandyan? Elay! Nandyan na? Nandyan na? Doon daw. Sa video, kitang mano-manong hinuhukay ng mga magulang ni Elay ang guho, habang si May, panay ang tawag sa pangalan ng batang kaanak. Yung bahay nyo yan sa taas? Yung bahay nyo sa taas yan? Ay, sus! Elay! Bukod kay Elay, isa pang problema ay ang matandang kasama ng pamilya Soriano. Kailangan po namin ng tulong. Ikon. Paki-share. Naka-oxygen po yung papa namin dito. May naiwan sa loob. Bata at saka yung matanda. Nasagip din ang matanda kalaunan, pati na ang pamilya ni May. Pero hindi patiyak kung anong nangyari kay Elay. Pahirapan naman sa pag-rescue dahil na rin sa mga mabibigat na bakal at kahoy na dumagaan sa mga natrap. Dagdag pahirap pa sa rescuers ang malakas na bugso ng hangin at ulan. Nasa 150 volunteer ang nagre-relyebo sa paghuhukay, kabilang na ang isang rescue golden retriever. Para mapadali ang isinasagawang search and rescue operation, ipinasok na ang ilan sa mga heavy equipment. Pumunta rin sa lugar si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Gamitan din natin ng ating light detector. Tingnan namin pero wala kaming nakikita pang indications na may vital signs. Makalipas ang ilang oras, isa-isang may inilalabas ang mga otoridad na body bag. Laman ang mga nahukay na biktima. Isa sa mga labing nahukay ay ang 9 na taong gulang na lalaking pamangkin ng babaeng panay ang iyak nang maabutan ng News 5. Nung namatay na bata po. Na isa yung naipan ko nila. Ipasat ko yun, nanay nila. Ganyan din ang sakit na nararanasan ng tiyahin ng 2 taong gulang na babaeng nasawi sa landslide. Kesha. Kanyan. Hindi ko masabi kasi araw-araw ko kasama yun. Mahal na mahal namin ganyan. Sa ngayon, delikado pang tumira sa guho, kaya agad nagkasa ng forced evacuation sa mga residente malapit sa ground zero. Lalo na doon sa mga lugar na nakita natin na may risk na. No? So talagang umalis na rin yung mga tao doon. We have monitored about 13 more landslide, pang 14 yan, ano? And hindi pa tapos yan. Malamang ngayong araw na ito, mayroon tayong matatanggap po yung mga reports pa. Sa interview naman ng Frontline sa umaga, sinabi ni Magalong na 75 ang pamilyang apektado sa landslide. Cheryl Julius, gabi na pero naramdaman sa Baguio City ang paputol-putol pero malakas na buhos ng ulan. Sinabayan pa ito ng malakas na bugso ng hangin. Ayon sa Pag-asa, katumbas ng 1.5 buwan ang bumagsak na ulan sa Baguio City sa loob lang ng 9 na araw mula August 1 hanggang August 9. Sa 5:30 naman, nahugot
isa sa mga labi ng biktima sa Mayagisad, Surong, Baguio City dahilan tumaas na, sumampa na sa siyam yung bilang mga recover sa gumuhong bahay. Tatlo doon, tuloy ng pagdaling sa paggamutan at anim naman ang binawian ng buhay. Sa ngayon, apat ang pinaghanap ng mga otoridad. Cheryl Julius. Maraming salamat, Regional News Group Reporter Jose Robert Inventor. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.